Manalangin po tayo. Panginoon, salamat Lord sa gabing ito na nagkaroon kami ng oras, ng pagkakataon na makapagbahagi ninyo po mga salita na makapanalangin, Panginoon Lord God, sa unang araw ng taon. Alam namin, O Jesus Christ, na kasama ka namin, Panginoon. Kayo pong aming mensahero. And we pray, Lord God, na itago niyo po ako sa inyo pong likuran. Yung mga salita na aming mapapakinggan magkaroon ng buhay ng kapangyarihan sa bawat isa po sa amin. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic tonight, Crowned with Glory. Kukuhanin po natin ang ating main text sa Psalm chapter 65 verse 11. Sabi po dito sa NIV version, "You crown the year with your bounty and your carts overflow with abundance." Sa Tagalog, nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan man magpunta kay masaganang masagana. So yun yung gusto natin, 'di ba? Gusto natin na yung taong itong 2026 mas maging prosperous tayo, na meron tayong assurance na talagang sasamahan tayo ng Lord, andun yung protection, yung favor, yung blessing ng Lord sa lahat po ng ating ginagawa. So as we step into 2026, we are reminded, church, that our lives and our year are not defined by circumstances, but by the God who reigns over time and seasons. Yan, so hindi ko pinapangako sa atin na yung 2026 wala tayong magiging problema, wala tayong magiging issues and concerns, pero lalahanin po natin regardless kung ano man yung sitwasyon ng buhay natin, ano man yung maging seasons of life po natin ngayong coming year, tandaan po natin na hindi po nakadepende doon, hindi po nakadefine sa ating sitwasyon yung ating buhay kundi sa pagsama ng ating Panginoon. Yung Psalm chapter 65 po is a song of praise. Kung binasa po natin ito or mababasa po natin ito po ay pag-awit ni Solomon or ni David. Sabi niya, where David acknowledges that every harvest, every blessing, and every victory comes from the Lord. Yan. So ang ganda ng heart talaga ni David kaya siya ay man after God's own heart. Kasi sa lahat ng ginagawa niya, even sa desperations niya, even sa mga persecutions na kanyang na-encounter, at lalo tigit sa mga time of harvest victory, talagang ina-acknowledge na hindi galing sa kanya, kundi galing sa ating Panginoon. Just as God crowned David's year with abundance, He also desired to crown our year with His glory, favor, and goodness. At yun yung gusto natin. At yun yung gusto rin natin na ipag-pray na, Lord, i-crown niyo po yung aming year with your glory, with your favor, and goodness. Sabi ko nga kanina, yung Psalm chapter 65, it is a hymn of thanksgiving which is being attributed to David. It was likely sung during harvest festivals in which they are celebrating God's provision of rain, fertile soil, and abundant crops. In Israel's agrarian society, harvest was not just about food. It symbolized God's covenant faithfulness. So the people recognized that their prosperity was not the result of human effort alone, but of divine blessing. Siyempre may part tayo, 'di ba? Kapag narinig natin ang tinig ng Lord, meron tayong kailangang gawin, 'di ba? To participate kung anong will ng Panginoon. Pero tandaan po natin, hindi lang po ito dahil sa human effort. Hindi sila binilis, pinagpala ng Lord dahil sila ay magaling, mahusay, or andun yung kagalingan nila sa lahat ng kanilang ginagawa. Pero because of the divine blessing and favor of the Lord. Yung Deuteronomy naman, chapter 28, verses 9 to 14, it reinforces this truth that obedience to God brings overflowing blessings, fruitfulness, and favor among nations. Yun pala yung key. Para pala tayo ay mapagpala, para magtagumpay tayo sa lahat ng ating ginagawa, kailangan andun tayo sa obedient tayo sa sinasabi ng Panginoon. Yung Psalm 65 is both a declaration of gratitude and also a prophetic assurance that God crowns His people's lives with glory when they walk in His ways. So kapag tayo lumalakad sa kalooban ng Lord, minsan may struggle, minsan mahirap talaga, di ba? May sacrifices, minsan may pain. Di ba? Pero sabi dito, meron tayong assurance that the Lord God will crown us with lives with glory. So, kailangan lang marunong tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. So, 3 points tonight ang gusto kong ituro sa atin. Yung point number 1 ko, God crowns our year with provision. Yan, i-claim mo yan, i-declare mo yan sa buhay mo na the Lord God will crown my year
with provision. 2026 is God's provision for me. You crown the year with your bounty, sabi ng Psalm 65 verse 11. Tingnan yung example nito in the wilderness, 'di ba? Imagine wilderness to, nasa ilang nasa disyerto sila. Pero the Lord provided manna daily for Israel. Mababasa natin na sa Exodus chapter 16 verse 35. Even in lack, His provision never failed. Imagine ang daming kailangan pakainin ng Panginoon ng mga Israelites na nasa wilderness. Kasi di ba galing sila sa Ehipto, pinalaya sila ng Panginoon. There are about millions of people there. Pero daily hindi nagkulang ang Lord to provide for their need. Even sila po ay nasa wilderness. Eh tayo wala naman tayo sa wilderness, di ba? The Lord is able to provide lahat ng pangangailangan po natin. So ang lesson dyan, church, as we begin 2026, we trust that God will provide not just enough, ganun yung Lord, but abundance for every need. Kasi Diyos nga siya eh, siya may-ari ng langit at lupa, di ba? Ang Lord hindi tayo bibigyan lang ng tira-tirahan na sapat lang for us. He can give us more than we could ever ask, more than we could ever imagine, more than what we need. Andun yung abundance sa lahat ng ating pangangailangan. Sabi ng awit 65 verse 11, yung binasa natin kanina, nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan man magpunta, kay's masaganang masagana. Yun ang gusto natin, masagana tayo. Exodus 16:35, mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa nuting sila sa Canaan. Imagine, 40 years, hindi nangyari na wala minsang mana. Halimbawa, sasabihin ng Lord, oh, hindi mo na ako magpapaulan ng mana ngayon. Hindi nag-fail ang Lord to provide for mana. Umuulan ng mana, 'di ba, para sa mga Israelites 40 taon. Ganun ka-faithful ang Lord kahit na reklamador itong mga Israelites. Yung point number 2 ko, God clothes creation with gladness. The hills are clothed with gladness. Psalm 65 verse 12. Basahin ko muna. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. 'Di ba? Ang ganda ng gano'n na more than we're blessed abundantly, 'di ba? Andun yung pagpapala ng Lord, pero andun yung joy. Joy is something na hindi natin mabibili. Lagi ko nga nababasa ngayon, recently, yung importance ng joy na hindi raw ibig sabihin ng joy na wala ka ng problema, that's the time na magiging joyous ka lang. Ibig sabihin, even naroon ka sa in the midst of your problem, sa sitwasyon mo na nahihirapan ka, pwede ka magkaroon ng joy because joy comes from the Lord. Diba? The joy of the Lord is my strength. Even the Lord God, Jesus taught in Matthew 6:28 to 30 that even the lilies are clothed by God, reminding us of His care. So if the Lord God clothes the hills and flowers with beauty, how much more will He clothe His children with joy, peace, and favor? Diba? Basahin po natin. Mateo 6:28 to 30. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. 'Di ba hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit, totoo naman 'di ba? Pero makita natin anywhere we go, ako nga 'pag nagta-travel kami nakakita ko ng mga different flowers all over different countries. Pero 'di ba kakaiba, wala naman talagang nag-e-effort for that. Hindi sila nagtatrabaho. Yan, pero sabi dito, ni gumagawa ng damit. Yan, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit daw si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya kailit ng inyong pananampalataya sa Kanya? So pinapakita lang dyan ng Lord na kung ang Lord ang mamalasakit dito sa mga plants na to, sa mga bulaklak na to, the more na nagmamalasakit at nagmamahal ang Lord sa bawat isa po sa atin. So dapat hindi tayo nag-worry, kundi yung kapayapaan natin, yung kaligayahan natin, hanapan po natin sa presensya ng Diyos. Yung last point ko po tonight, God fills our valleys with fruitfulness. The valleys are mantled with grain. They shout for joy and sing. Sabi ng Psalm 65 verse 13. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan at hitik na hitik naman ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Another example nito, yung buhay ni Joseph sa Genesis chapter 41, di ba? It shows how God turned years of famine, yung parang nasa valley ka, di ba? Into abundance, positioning him to bless nations.
Ang lesson dyan, church, valleys in our lives, times of testing, can become places of fruitfulness when surrendered to God. 'Di ba? Katulad nga ni Joseph, lagi natin siya napapag-aralan. Binenta ng kanyang mga kapatid, 'di ba? Pinagbintangan, na ginahasa yung asawa ni Potiphar, nakulong, 'di ba? Pero from prison, ginawa siyang prime minister. Kaya dito sa Genesis 41:53 to 57, ito na yung culmination ng kanyang dreams. Natapos ang 7 taon ng kasaganan sa Ehipto at sumunod ang 7 taong tagutom tulad ng sinabi ni Jose. Ngunit sa buong Ehipto'y may pagkain, samantalang tagutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ng mamamayan, sila'y dumaing sa paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Yun yung nangyari. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan. Ayan, pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto, palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Pero sabi dito, lumaganap din ito sa ibang mga bansa kaya't ang mga mamamayan nila ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. So alam niyo po ba na it's not only Egypt na pinireserve ng Lord through the lives of Joseph. It was even Israelites. Kasi dahil wala na nga makain, during that time, even yung mga nasa Israel pumunta sa Egypt para po sila ay mabuhay. Kasi imagine 7 years of famine. At even yung family nga dito ni Joseph, pumunta sila ng Egypt, then nagulat sila na ang prime minister na si Joseph. Pero hindi nagtanim ng sama ng loob dito si Jose. Bagkos kinupkop niya pa yung kanyang pamilya. Ganong kadakila, ganong ka-genuine yung heart ni Joseph in serving the Lord. So, ang conclusion po sa atin tonight sa Psalm 65, it reminds us that every blessing flows from God's hand. Tandaan mo yan, lahat ng pagpapala nanggagaling sa Diyos. Minsan may sarili tayong effort, may sarili tayong husay, may sarili tayong galing, pero mapapansin mo futile, hindi siya enough. Minsan mabibless ka ng konti pero mawawala lang din siya lapasadin. Tandaan mo, dapat i-recognize mo na ultimate source ng lahat ng meron ka ang Panginoon. Kaya nga ang inihingi lang talaga sa atin ng Lord, bigyan natin siya ng oras, ng panahon, di ba? Yung quiet time natin, yung devotion natin. He crowns the year not because of our striving, but because of His covenant love. At buti ganun. Hindi dahil sa effort natin, kaya tayo binibless ng Lord, kundi dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kasi kung because of our effort, paano na lang kung hindi na tayo nag-effort? Paano na lang kung tinatamad tayo, moody na tayo, hindi na tayo ibibless ng Lord? Pero the Lord blesses us continuously because of His covenant love to us. Yun yung covenant ng Lord sa atin nung tinanggap natin siya na Lord and Savior ng buhay natin. Kahit na minsan nawawala tayo, kahit na minsan lumalayo tayo sa Panginoon. So as we enter 2026, we can walk with confidence knowing that His glory surrounds us, His provision sustains us, and His joy strengthens us. How are we going to apply? So lay down your plans. 'Di ba may mga plano tayo for this 2026? Ako nga meron akong bucket list. Out of my 100 bucket list, 22 na yung nagawa ko doon. So, ang dami ko pang kailangan gawin before I die, di ba? So, pwede yon, ilatag mo yung gusto mong gawin, yung desires mo, and concerns before God. Ipag-pray mo yan, ilapit mo yan sa Panginoon. Kasi ang gusto ng Lord, relational. Minsan nga ako, dinadramahan ko talaga ang Panginoon. Nagrarant ako sa Lord. So, the Lord is open to that. You have to communicate all your pains, your struggles, your dreams, your plans to God. And then i-declare mo yung promises niya daily over your life and family. Kailangan andon na you are faithful, you're hopeful na kung ano yung pinagpe-pray mo, it will come to pass in God's perfect time. Na yung pangako ng Diyos sa buhay mo, dapat nilalakaran mo, pinangahawakan mo. Then walk in obedience, knowing that blessings follow surrender. Kailangan, kung narinig mo, mismo yung tinig ng Panginoon, di ba? Ako nga nagli-listen ng prayer eh. Pag narinig mo yung tinig ng Panginoon, sinabi talaga tayo ng Lord sa'yo, may pinapagawa ang Lord sa'yo. Kahit na mahirap, may straining, merong struggle, you have to walk in obedience, sumunod ka sa Panginoon. Bakit? Because blessings follow after you surrender. Kapag ginigive mo na sa Lord, kasi sabi mo, Lord, di ko na talaga kaya. Kayo na po ang bahala. I surrender everything to you. That's the time the Lord will work in your life. Kasi hinahayaan mo nang siyang kumilos sa buhay mo, hindi na sarili mong effort. And then expect greater days ahead.
For the latter will be greater than the former. Sabi ng Hagay 2:9. Alam niyo totoo 'yan kasi minsan akala natin ay yung prime years ko tapos na. No, the Lord is not finished with you yet. The Lord can even further bless you greater than the former. Kung naging faithful ang Lord sa'yo years ago, the more na pwede pang mas maging faithful ang Lord sa'yo in years to come, even for this 2026. Sabi ng Hagay 2:9, dahil dito ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna at sa bagong templong ito ay mahayag ang kasaganan at katiwasang ipagkakalob ko sa aking sambahayan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. O di ba? I-claim mo yan. It's not only about the physical temple. Remember, the temple is our body. At yung isang revelation sa akin ng Lord, even our hearts, yung mga puso natin, that is the temple of the Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Lord, guard your heart, di ba? Be led by the Holy Spirit. Ang challenge po sa atin, let God reign over your year. Surrender your plans, walk in obedience, and be crowned with His glory. Panginoon, salamat o Jesus Christ sa gabing ito that we are crowned with your glory. Salamat Panginoon sa mensahe na aming napakinggan and we pray Lord God na lakaran po namin ito faithfully with obedience, with full submission, and surrender to your will. Sa inyo pong pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.